Hallelujah. Amen. Sino po ang mga natapos? Magpuri kay Lord. Sino mga humiyaw? Hallelujah. Magpagpuri tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Sa pagbibigay ng oras at panahon sa ating Diyos. Bakit po? Sila po ang paliligayahan ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon po ay in celebration of UCC Quezon, I think 3rd anniversary. Tama po ba? 3rd anniversary of UCC Quezon. Before it's just a mission. Ngayon po ay isa na pong church. Palakpakan natin ang ating Panginoon. In behalf of Pastor Joe and family, Pastor Ed and family, and some of our elders, nandun po sila sa Quezon ngayon upang makibahagi po sa selebrasyon ng anniversary po sa Quezon. Thank you, Lord, sa mga buhay at panalangin na ihandog natin sa UCC Quezon. So, ngayon po, hindi ko napakakatalanin ang ating speaker for today, ang ating nag-iisang babaeng pastora sa church, ang ating Pastor Lisa Bautista po. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Thank you, Sister Sharon. Mic test. Kayo ba yung boses ko lang? Magandang umaga po sa inyo lahat. Kayo po ay mga pinili ng Diyos sa umaga nito upang makarinig ng kanyang salita. Let's suppose open our Bibles, if you have your Bibles, in John chapter 15, verses 9 to 12. John 15, verse 9 to 12. And let me read this to you. John 15, 9 to 12. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this: love one another as I have loved you. Let us pray for the word of God. Loving Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we come before you this morning. We lift up to you your word, O Lord. Penetrate into our hearts so that we will be able to learn from you and to grow deeper in our faith and in our relationship with you. Bless every individual in this congregation. In Jesus' name, amen. Amen. Alright, so may itatanong po sa inyo. In love po kayo? Sino? I think may dalawang in love dito. In love po ba sa kanya? Naka-smile. So, pagka anak, hindi daw, hindi pa. Kapag daw po, ang inyong anak ay in love, and then yung halata. Nung pong na-in love yung mga anak ko, kasi hindi ngayon meron sa kanila hindi na in love. Halata ko, kahit alam ko yung mga anak ko, hindi mahilig magpabango. Pero kapag nakikita ko na po sila, bumibili na sa Shopee ng pabango, at nagpapabango na, may something. Merong pinagpapawian. Kapag nakita ko na po sila na ang binibili nilang damit, kapag nagsasalamin, tumatagal na ng isang minuto. May something. Dati ko kahit umalis sa bahay, hindi mo susunod mo, pwede. Pagka tumagal na isa sa salamin, ang tagal na susunod. May iba na. Nagpapabango na, may iba na. Iba na nainong kayo yung hindi. Dati hindi nag-make up. Pero nung nainlove, kailangan maganda. Pag nakikita ko si crush, para pagka-crush mo siya sa akin. So what I say is, ang sarap mo in-love. So let us look at this. Kasi kung ako in-love ngayon, alam ko in-love din kayo.
with the Lord. Yes, yan muna. Yan si Dong Yang. As we can see, sa ating mga showbiz personalities, sila pa rin. Hindi pa sila naghihiwalay. Kasi they are so much in love with each other. Because we know a lot of celebrities na hiwalay na. Before I was a fan of Sharon and Gabby, kaya lang, naghiwalay na sila. Ang ganda pa naman ng wedding nila. So that's Dong Yang. And let's go to the next. That's Charlize. And that is me and my late husband, Charlie. Alam niyo po, in love po talaga kaming dalawa sa isa't isa. And that picture was taken in Pangasinan sa isa po niyang pinsan doon na meron pong taniman ng mga bougainvillea. I cannot recall, si Ani yata ang pangalan ng kaso niya. So, that was the time na talagang pag tinitingnan ko yung picture na yon, nagbabalik ang alaala ng aming mga nakalipas. But, to tell you, just last night ay naiyak na naman ako dahil yung naghahanap ako ng picture na ilalagay ko dyan, inabuksan ko yung mga picture nung kinukuha na siya ni Lord. Sabi ko, oh my goodness, sabi ko, kaya siguro ganito, because you will never really learn to forget the one person that truly loved you. Kaya alam mo yan, sister baby, na it's not easy to forget the people who loved us. At may nagsabi sa akin, okay lang naman umiyak, diba? Hindi ka naman iiyak dahil gusto mo lang magpamatay. Iiyak ka lang because you miss that person. And hindi ko po yun kayang sabihin na darating sa buhay ko yung time na hindi ako iiyak pag naalala ko siya. But I know one time, I will wake up in heaven. And I will see him there. O diba, naiyak naman ako, napaka-emotional pagdating sa kanya. Okay, isa pa, last picture ng In Love. Natatanging para kay Charles. Yan po yung wedding picture ni Charles at Mina. So finally, they were married, legally married, and they are living a happy family life. So inayos na ng Panginoon ang buhay niyo. Why am I showing these pictures to you? Because last night, the topic of Pastor Joe is about staying connected. And my topic for this morning is entitled, Staying in Love. That's staying in love with the Lord. Let's go to the first point, Joshua. First point is, be filled with love. As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. Bakit be filled with love? Because you cannot give what you do not have. Hindi mo kaya magmahal kung wala kang pagmamahal sa puso. And how do we get that love? Where can we get that love? Number one, to our family, from our family. Kaya may pamilya tayo, they are source of the love. Dahil sa kanila natin nakukuha ang pagmamahal. Pero, bakit gano'n? May mga anak na hindi nila maramdaman ng pagmamahal ng magulang. Number one, may favoritism sila. Palagi naman siya ang binibilihan. Ako hindi ako binilihan. Next, bakit may mga anak, akala nila hindi sila mahal ng magulang nila? They go into drugs. Kasi pag i-interview mo yung mga nag-drug addict, ang sagot nila kasi hindi sila mahal ng magulang nila, na hindi sila napapansin ng magulang nila. So ano ba? Minsan mahal ka lang ng pamilya mo kapag madami silang napapakinabang sa iyo. Pero pag dumating yung time na nawalan ka na ng pera, di ka na mahalaga. Meron nag-share sa akin dito, yung nag-a-abroad daw siya, padala daw siya ng pera sa mga relatives niya, padala siya ng mga package. Pero nung hindi na siya bumalik ng abroad at nandito na lang siya sa Pilipinas, abay, hindi na daw siya pinapansin dahil wala na siyang tubigan. So, love of the family, parang naubos, diba? O minsan,
masyadong love. Aside from family, yung next po, let me wear my glasses, from our friends. Friends, boyfriend, sabihin na natin na your best friend. So, there are times na inipilit na pagmamahal sa iyo ng best friend mo. Kasi, lagi siyang nililibre. O yung barkada mo, lagi nandyan sa'yo. Dahil pag natawag ka, o sige, ano tayo? Marting tayo, punta tayo sa karaoke, kantahan tayo, kaya ako. Nung marami kang pera, nililibre mo sila, they are always there. Pero kung biglang nawalan ka na ng trabaho, nawalan ka ng pera, hindi ka na nililibre, walang natira. Kahit isa. They're done. Parang hindi ka na nila mahal, porque wala ka na. Tapos what else? Bakit sila umalis? Yung minsan, nagkamali ka. Ang dami mong ginawang kamalihan sa friend mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo. Pero yung isang beses na nagkamali ka lang, at yun hindi pa nakumpirmado na meron ka daw iba, na siya daw pinagpalit mo sa iba, na nagtataksil ka daw. Di naman nakumpirmado, pero naniwala siya sa sarili niyang mag-aakala. Bigla mong iniwan, walang pasabi, walang pakundangan. Biglang wala na. Minsan ganun po, sa pagkakamali mo lang, iwan ka na agad. Nawawala na yun lang. And what else? Bakit minsan yung friends mo hindi ka mahal all the time? O yung boyfriend or girlfriend na lang, nakahanap ng iba. Nakahanap ng ibang mas maganda sa'yo. O nakahanap ng ibang mas malambing sa'yo. O nakahanap ng iba na mas nakakagaling sa kanya. O talagang sabihin natin mahina siya na fall in love siya sa iba. Pero ang masakit, nakahanap siya ng iba, pero di ba lang nagsabi sa'yo? Biglang na walang parang bula. Sana parang wala nakakita ka ng bago. Pagpaalam ka naman, sabihin, it's not you, it's me. Ako may problema, ayaw itang lukuhin ng mahabang panahon. Kaya lang, ganito hindi na kita mahal. Pero ipapipray kita na makakita ka ng masigit pa sa akin dahil hindi ako bagay sa'yo. Sana may ganun. Pero sakit lang po ang dali pang iwan, pero nililigawan ka Grabe, kumakatis araw-araw Halos ayaw kang mawala sa paningin, sinusundo ka araw-araw. Tapos biglang nakahanap ng iba ng iniiwan. Wow! Sinayang ka niya. Hindi ikaw nawalan siya nawalan. If he only or if she only knows. Sometimes po parang pag ikaw ay naiwan, pag ikaw ay nabigaw sa mga family mo, na-fall out of love ka na rin, na parang ayoko muna, Lord. Ayoko muna magsimba. Parang I feel I'm loveless. Nasabi niyo ba yun? Yung iba ay nila mabuhay. Ang reason nila? Kasi wala namang nagmamahal sa akin. Pero wala po dito na pwede magsabing I'm loveless. Kagaya lang yun dahil beauty na ako. Can I say loveless ako ngayon? Never. We are never loveless because there is someone who loves us. May nagmamahal sa ating lahat. God loves each and every one of us. God loves you. God loves me. Mahal tayo ng Diyos. May nagmamahal sa atin. And we can never say we are loveless because we are loved. We are loved with an unfailing love of God who created us. Kaya we should never feel na walang nagmamahal sa atin. We will always say, I am loved by God. Can you say that to yourself right now? I am loved. Amen! Thank you, Lord, for loving us. So wala nang reason para mag-ekis-ekis ng puso mo. Ano ba yun? Kung may iba ka na, may nakalaan sa akin si Lord. Pag iniwan ka na, hindi ibig sabihin yun, iniwan ka na dahil gusto ka niyang saktan. Pag nawala
Amen ba dyan? Okay. Now, let us see how to be filled with God's love. Paano ba tayo mapupuno ng pag-ibig ng Diyos? Let's go to our next slide, Joshua. Okay, that's number 1. Think about His love. Alam niyo mo, di ba kapag in-love ka, iniisip mo talaga na mahal ka ng mahal mo. Kasi kapag dumaan sa isip mo, hindi na yakan niya ako mahal. Magsisimula ka na tumingin sa kanyang mga Facebook account. Tingnan kanyang cellphone na hindi niya alam dahil nagdududa ka na baka hindi ka nila mahal. So pag iniisip mo na hindi ka nila mahal, doon na magsisimula ang pag-aaway mo. Doon na magsisimula na masisira ang relationship mo. Pero if you think na mahal ka niya, then that's good sa pamilya mo. Kapag inisip mo na hindi ka nila mahal, isip mo lang yun. Kasi, ano ko nasabi? Na hindi ka nila mahal. Alam niyo kung sinasabi ko pangalan ko, sabi lang, favoritism ako, I contradict them. Sabi ko, favorite ko kayong lahat. Mahal ko kayong lahat. But I deal with you differently. Because you have different needs. Kaya iba-iba ang pagbibigay ko sa inyo ng pagmamahal. So, kung gusto ko italin nyo sa isip nyo, mahal ko kayo ng pantay-pantay. Di ba? Tama yun mga magulang. Sino sa inyo dito disagree? Yan kahit totoo may paborito kayo. Yung pinakamataling paborito nyo. Yung pinakamaganda paborito nyo. O yung pinakamalambing paborito nyo. O yung nagbibigay sa inyo lagi ng pera. Yun ang paborito nyo. Dahil lagi kayo may remittance. Pero the truth is, we have to think and that God loves us. Think na lang, mahal tayo ng Panginoon, di na tayo iiwan. Dahil pag inisip natin na mahal tayo ng Diyos, talagang makabubuti yun sa akin. Dahil totoo naman na mahal tayo ng Diyos. Amen? Dumating na po ba sa buhay na inisip niyo na mahal kaya ako ngayon? Siguro, kung hindi ako Christian, may karoon ako ng cancer, inisipin ko siguro na, mahal kaya ako ngayon? Bakit may kaya ako ng cancer?
pero hindi kayo naniniwala kung mahal kayo ng taong pinakasalan mo. Di ba ang hirap nun? Nangako kayo kung better for worse till death do us part. Pero di ko naman siya mahal. Kasi ako may nag-share sa akin ganyan. Yung isang friend ko na kagawad, sabi niya sa akin, nagpakasal daw siya sa asawa niya dahil pinikot lang daw siya. Nawundes. Kaya hindi daw niya mahal. Sabi ko sa kanya, kagawad, dahil nandiyan ka na, mahalin mo na asawa mo. Dati ko manliligaw, yun na binasted ko. Nalaman biyuda na ako, parang gusto magbalik. Sabi ko, hindi pwede yun. Sabi ko, kahit hindi mo yan mahal, anak ka na dyan, ano siya na yung nasa iyo, then live with that person. Dahil kahit naman hanggang ngayon, nagkagawad na siya, may binagay na siya, ay hindi ko rin siya gusto. Dahil yung una, binasted ko na siya ngayon pa kaya. Binibigyan niya ako ng mga regalo, tinatanggap ko yun. Pero sabi ko sa kanya, no strings attached. So, dapat maniwala ka na mahal ka ng Diyos. Kasi pag hindi ka naniwala na mahal ka ng Diyos, ano mangyayari sa buhay mo? Hindi ka lang hindi ka mahal ka ng Lord, lagi kang broken hearted. Kapag ka na-offend ka sa church, ayoko na. Yung mga pastor at pastor na ito may pinipili. May pinapansin, may hindi pinapansin. Meron mga ina-acknowledge, may mga hindi ina-acknowledge. Abay, ang dami mong bago dito sa church, hindi ka man lang napansin, hindi ka man lang nakita. Tapos kung sino pa yung walang ginagawa, bida-bida, lahat yung pangalan nila naka-display. Pero you know, if you believe that God loves you, ay wala yan. Walang lugar para masaktan ka. Dahil naniniwala kang mahal ka ng Diyos, wala akong pakialam kahit hindi niya ako mapansin. Wala akong pakialam kung ang tingin niyo sa akin maliit ang value ko. Dahil naniniwala akong mahal ako ng Diyos, I know I am valuable, I know na sapat ako kay Lord. Then, hindi ka masasaktan. Hindi ka ma-offend. Dahil sapat ang pag-ibig mo, Lord, para maging anak ako. Hindi ko kailangan maging paborito niyo mo. Hindi ko kailangan na ang pangalan ko i-display niyo kung saan-saan. Hindi ko kailangan i-recognize niyo ko. Kahit behind the scene lang ako, basta alam kong mahal ako ng Diyos at naniniwala ako sa pagbuhay niya, it is enough. God is enough for us. Amen ba? Naniniwala ako mahal ka ni Lord. Amen! Amen! Hallelujah! Lord, naniniwala kami, mahal mo kami. At alam mo namin, hindi mo kami tatalikuran kailanman. And we believe in your love. So those are the three ways on how to be filled with God's love. So pag puno ka na ng pagmamahal ng Diyos, meron ka lang maibibigay. So if you are filled with love, you can stay in love. Kasi meron ka ng pagmamahal na maibibigay, so you can stay in love with the Lord. Amen. Hallelujah. Let's go to our second point. Keep His commands. So, nandyan po tayo sa verse na yan, verse 10. If you keep my commandments, you will remain in my love. So, ito po, kapag na po ikaw ay na-hire sa isang job, tapos, hindi mo alam ang gagawin mo, ay napakahirap mo nun. Nag-Facebook po ba kayo tapos nabasa mo? Gusto niyo ba magkatrabaho na hindi kayo
kanina. Kahapon, Sister Pilar, nagbasa ng Bible. Kahapon. So, walang nagbasa ng Bible kahapon? Okay, si Sister Pilar din. Praise God, Sister Pilar po ay masulit natin at hindi lahat po ng services natin ginagawa niyan. Mula po sa prayer ng Tuesday, prayer ng morning prayer ng everyday. Minsan siguro may big service natin, pero pinakamarami po siya na-attend ng service. Kaya po si Sister Pilar, in love yan kayo. Kita naman, ako na po sa ngayong araw na to. O diba? Super in love yun. So if you read your Bible, that's a very good way to know the plans of God. Meron ba kayong Bible? Yun ang tanong. Yes, amen. Alam niyo, nakakabili po kayo ng cellphone at iPhone na alagaan mga mentigate. Meron po magagandang Bible. Yung Bible na nandun na ang explanation. May mga Bible po worth 2,000 pesos, may mga 3,000 pesos. Kapag binuksan mo pati explanation nandun na. If you will go for that Bible. Ay, alam mo kung yun yung Bible nyo, at yung kayo simba. Kasi nandun na lahat. Pati mga teaching, pati mga outline. Meron po ako na ganito po yung binubuksan. Because I love you so much and I love the Word of God so much, hindi po ako makapag-preach ng kinuha sa Google. Lahat mo na i-preach sa inyo, eh, ginawa ko po yun, nileditate ko po yun under the inspiration of the Holy Spirit. And I have a plan na i-collect ako lahat ng nagawa kong preaching and to turn it into a book. Next one, how will you know this command? By attending Sunday services. So yan, ginagawa mo na yan, nandito kayo. Kapag umattend kayo ng Sunday service, nalalaman yung ang command ni God sa inyo. Ano ang command ni Lord sa inyo ngayon? Yung number 1 point natin. Yung title natin. Yes! Command ni Lord is saying, love Him. Number 3. Online sermons. Ako kasi, magamak member ako ng UCC. Mahilig po ako makinig ng mga online sermons sa our churches. Halimbawa, favorite ko po yung CCF pastor, Pastor Bong sa akin. Nakikinig po ako sa kanya outside church time, syempre. Pero hindi po ako nagme-member ko na, porque nakinig lang ako kay Bong sa akin, CCF na ako. Don't misinterpret. Gusto ko lang din po makakain sa salita ng Diyos for my favorite preachers. And also, dati ko favorite preacher, Pastor Butch Conde of Breath of Life, kaya lang kinuha na siya ni Lord. Pero ngayon, anak niya si Pipo Conde, pag nagla-live yun, nakikinig din po ako sa kanya. One of my favorite preachers din po. At saka isa pa po, I'm a fan of Joel Austin. Dahil ang ganda po niya magsalita, at saka nakakatouch po talaga yung mga verses na kanya po mga ine-expose yung mga verses. Pero hindi po ako member ng church niya, at hindi po yung belief niya, belief ko. Filter ko lang po talaga kung ano yung mga tama na pakinggan. So, kapag nakinig ka ng online sermons, lalo kang maiinlove kayo. Promise. By experience. Yung isa pa, watch Christian movies. Alam niyo po ba na marami pong Christian movies? Alam ko nanood tayo ng Christian movie noon sa church, araw yata ng kapapailan, diba? Nanood tayo ng, ano ba tayo na pinanood natin? Alimutan. Wala yata ako dito nanood tayo ng Christian movie. Ano yun mga kababayan? Pero marami pa po mga Christian movies. Kung gusto niyo po ma-inlove kay Lord lalo at malaman ang command niya, manood po tayo ng mga Christian movies. Ang dami po Christian movies na nakaka-touch ko. Minsan pa nanonood po ako, bigla na lang akong nahihiyak dahil ang anointing ni Lord na andun po sa mga ganong movies. Ay, the title na isa ko napanood is yung The Gift. Maganda din po yun. So
ulit, gusto ko kunin na kumanta kay Lord at mag-worship sa Kanya through those music. So ito po, ang 5 bagay na gagawin mo para malaman mo ang Kanyang commands. And of course, listening to the Word of God, listening to the preaching na katulad na ibibigay ko sa inyo. Madali po ba na malaman ang commands ng Lord? Madali? Ano po yung 10 commandments? Kabisado? Sunday school. Tulungan natin yung isang nagsa-Sunday school. Alam mo yung 10 commandments? Kabisado? Okay lang yan. Kakabisado mo rin yan. Magaling ang mga teacher mo eh. Okay, here time. Makakabisado niya. Wow, sabi natin matatapos na sa 3rd point na agad ako. Let's go to the 3rd point. Kasi 3 lang po lagi ang points magkano mag-preach ako. I think that's 4 pala agad ako. The next one, be full of joy. According to this verse 11, I have told you this so that your joy may be in you and that your joy may be complete. So as sinasabi dito, ikaw ay maging masaya. Yung kasiyahan hindi kalahati lang, hindi kasiyahan 3 words lang, pero yung kasiyahan ko na kompleto. So paano ka ba magiging masaya completely? Magiging masaya lang ako completely? Siguro kung nandyan ako rin siya. Oh, grabe. Para hindi na magiging kompleto ang kaligayahan ko. Kung mabubuhay ko si Charlie, magiging complete. Okay? So, paano ka magiging masaya completely? Number 1, letter A, have a positive attitude. Kasi, kapag puro ka negatibo, ay talagang hindi ka sasaya. Dahil lagi mo nakikita negative eh. Walang kaligayahan yun. Tapos, nakita mo na tayo negative. In-influensya ang pwede tabi mo, binilong pa. Eh, hindi gusto mo pa. Napakakabili tayo ka negatibo. Guys, so kung kayo makikipag-best friend sa mga negatibong tao, makakawa po kayo sa pagkanega. Maganda lagi tayo positive. Amen po ba? Pero kung may nega kayo na neighbor, tulungan niyo siya maging positive. Pag pinatama kayo na negative, kwento pa rin ang positive na kwento para siyang dala niyo sa pagiging joyful. Nakakita na po ba kayo ng taong nega masaya? Grabe! Mga taong negatibo lagi ang isip nyo, ang ulo na ulo lagi kasi walang makita maganda. Next, para maging masaya ka, you have to have faith in God that He is always in control. Kasi di ba minsan nalulungkot ka kasi, naku, ala, bakit ganun? Palabas na ako. Tapos ang tagal-tagal ko kating itong movie, ang tagal-tagal ko kating itong grab. Tapos bigla kang umulan. Di ba, ala, kalilita mo. Eh, paano pagkakot hindi ka makakala ng kaligayahan mo? Ang aga-aga sira yung araw mo. Dahil yung sasakyan mo dapat, dumating late na. Pero nag-movie pagdating mo sa office. Kansilado pasok natin ngayon, pagka pumasok, kala mo late ka, maaga ka pa pala for the next day. Sometimes ka daw eh, nalulungkot yung tao, things are not happening. Sa kanyang kagaya ng kanyang iniisip. Pero kung iniisip, baka tayo ay nagpapalataya, nag-atisip control, kahit ano mangyari sa buhay mo, hindi ito makakapagpalungkot sa loob. Amen ba? Kahit may nangyari sa'yo sa tingin na negative, pero alam mo, Lord, you are in control. Hindi mo ako kababayaan. So, hindi ka mag-bumok-bumok. Hindi ka magbubulo dahil you believe that God is in control, so maging masaya ka pa rin. Alam niyo wala mga kwento tungkol dyan, mga pinito sa ating pastor at ating pastor Joe. Na kung ano ba mangyari, if God is in control, then, hindi ka dapat malungkot. And lastly, letter C, just be happy. Kasi, happiness is a choice. Ikaw naman mag-decide na kung magiging masaya ka o magiging malungkot ka eh. So, pwede mo ikuha ng lungkot, lumayas ka sa buhay ko. And just be happy. Being yourself, being who you are, and mas maganda kasi
magalit ka. Abay, kapag kagalit, lagi kang gagalitin. Di ba gagalitin sa'yo, magalit ka eh. Oh, madami nang nagsabi sa'yo. Alam mo, ang ganda mo pag makangiti ka. Alam mo, totoo bakit yung pangit pag bumiti? Gumaganda. Kasi if you are smiling, you are bringing out the best in you. You are bringing out the beauty in you. Kaya please, huwag madamot sa ngiti. Bawal na kasi bangot sa church. Pakisampal ko yung kasi bangot dito. Ayun, ba't may sinampal ka? Ngiti ka iya. Hindi naman malakas lang, biglang yung sampal niya. That's legacy. Happiness is a choice. Always choose to be happy. And we are on our last point on how to stay in love. Love each other as Christ loved us. So verse 12 it says, my command is this, love each other as I have loved you. Ang dali naman pala eh. Mamahalin mo lang pala siya, kagaya ng pagmamahal ni Lord. Parang ang daling pakinggan, pero hindi lang gawin. So how do we love? With the love of the Lord? Let's go to the next point, Josh. Forgiveness. Bakit po forgiveness ang number 1 dyan? Kasi po, yung tao po nakatabi nyo, yung tao po na member ng family nyo, hindi perfect. Yan po magkakamali. Kapag nag-enter ka sa relationship niya, parang perfect siya ngayon. Pero pag nagtagal-tagal kayo, makikita mo magkakamali. So dapat mag-stack ka ng forgiveness. Yung mga stack, kailan kaya ito magkakamali? At pag nagkamali siya, ilabas mo na yung papatawad. Para hindi mo siya iiwan sa isang pagkakamali na. Bigyan mo siya ng chance na magbago. Sabihin mo sa kanya, nasaktan ka, hindi pinahuhula mo siya, kailangan na nahimik. Teka, ba't hindi na nag-reply sa text? O teka, bakit? Nag-iba. Huwag mo siya gawin mahuhula. Sabihin mo kung saan siya nagkamali. At kapag nag-apologize sa'yo, forgive. Dahil ikaw rin naman hindi perfect. Pag nagkamali ka, gusto mo rin makatawad ka. Amen? Hindi po magaling magpatawad kung hindi ka Christian. Kaya dahil Christian po kayo, sabi na sa inyo, mag-ipon na kayo, nag-stack na kayo ng forgiveness sa puso nyo, para pag may nagkasala, ang dali mo magpatawad. Amen? Hallelujah. Let us be. How can we love with the love like Jesus? Be patient. Si Jesus po ang patient. Abay, tinahang tayo ni Lord kahit paulit-ulit tayo nakakasala. Gusto niya mahalin natin isa't isa nang may pagpapasensya. Yung kahit nagkamali na isang beses tayo, mahalin mo pa rin yan. Nakadalawang beses, mahalin mo pa rin yan. Ilang beses po? Kayo magmamahal sa Kanya? Maraming beses. Kasi gusto si Lord, minahal niya tayo ng paulit-ulit, hindi nagsasawa. God is patient with us. So gusto niya mahalin natin yung kapwa natin, just like how we love, merong patience. Hintayin mo na siya ay totoong magbago. And lastly, let us see, sacrifice. Sabihin, hindi ka mag-sacrifice, pag mahal tayo ni Lord, isinacrifice na ang kanyang buong buhay. Napapagod siya sa krus para maligtas tayo. Ganyan din sa ating mga kapwa-tao, pamilya, kapatid, boyfriend, girlfriend, asawa, we must be willing to sacrifice. Ang sacrifice, ibig sabihin, hindi yung gusto mo na masusunod. Yung mayag ka na ibigay yung gusto niya, kahit makakasakit
I love you with the love of the Lord and with the love of life. Pwede mo kong sabihin na sa katabi mo ngayon, I love you with the love of the Lord and with the love of life. Yun din po ang gusto kong sabihin sa inyo lahat. Nandito po ako, tumatayo po ako sa inyong harapan because I love you with the love of the Lord and with the love that God has given me. Thank you for listening. Let us all say, love you, Lord. We love you, Lord. God bless. Back to you, Sister Sharon. Thank you, Pastor Lisa. Are you in love, Pastor Lisa? Amen. Sa lahat po ng mga in love, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Patuloy sa ating Diyos. Ayan po. Tayo po ngayon ay dalawin na sa ating offering.